Konnichiwa, meus amores! As you can see, naglalamas ako ng chicken breast dyan. So, yan ang magiging ulam for today's video ng aking jowa. Minarinate ko lang yan sa toyo, asin, paminta, betchin. Meron din akong tinadtad na garlic, rosemary, and basil. And oo nga pala, meron siyang dried oregano din. And nag-squeeze ako ng lemon para bonggang-bongga, pang malakasan ng lasa. So that's what you call palito de frango, aka chicken nuggets. Inartehan pa yung pangalan, chicken nuggets lang naman sa atin yan. Pero at least, diba, meron kayo natutunan na isang salita sa sa Brazil. Palito de frango. Wow! Kapag marinate ko sa chicken ng 30 minutes, at painit na ako ng mantika. And then pag mainit na yan, nagawa na rin ako ng breadings. Crispy fry ang gamit ko dyan. O, akala nyo gawa ko rin ng breadings. Hindi, syempre. Pero dinagdagan ko lang ng cornstarch yan ng half cup. Tapos, syempre, dinagdagan ko rin ng asin tsaka paminta. So, ayan, prito na. Pag nag-golden brown na siya, okay na. Wag lang siyang ma-overcook like after 5 minutes kasi maninigas ang karne. Hindi na siya masarap. Kukunat ba tawag? Yung parang magiging bubblegum. Yung parang umunguya ka ng matigas na bubblegum. Ganun. Actually, dito sa Japan, dito lang ako nakakita na yung chicken breast na prinito, tapos pag hiniwa mo sa gitna, medyo, hindi naman sobrang pula. May pagka-pink-pink pa siya. So, ibig sabihin, medyo, hindi siya lutong-luto. Pero okay naman yung tiyan ko nung kumain ako, hindi naman sumakit yung tiyan namin. Ang importante, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Ganyan lang siya. Ay, maganda yung gamit ko na yan, yung pantanggal ng mga chismis sa mantika para magamit mo ulit. Kasi sayang, tagtipid ang panahon ngayon. Ay, tagtipid ang person. Tinatanggal niya ang mga chismis, ang mga dumi-dumi sa mantika para magamit mo pa siya ng ilang beses. Siguro may gagamitan ko pa yan ng 3 beses. O, diba? Tignan nyo mamaya-maya. 100 yen lang yan sa Daiso. O, diba? Hanggat hindi pa nangingitin, gamitin, ganun. Ano na to sign of aging na to Sumasaya ako sa mga bagay-bagay pagdating sa bahay. Yung mga nagagamit sa bahay, sa kusina, gano'n. O, diba? Ayan. O, diba? Malinis. Tapos gagawa tayo ng dyan, tomato omelette. O, diba? Pinoy style. Tinamad. Pero pinasarap. At least nag-isa ng bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Siyempre, alam na ng lahat yan kung paano timplahan. Tinamad lang talaga ako dyan. Hindi ko na alam kung ano yung isasama ko dyan sa chicken niya. Since everyday itlog kami, yan naman. Minsan, ginagamitan ko rin ng, ano ba tawag doon? Spinach. Kung sa atin, kangkong, dito naman, ang kangkong namin is spinach. Diba? So, ayusin na natin. I-set up na natin. Assemble. Ganon. Pasensya na po. Hindi ako marunong mag-ayos yung obento box. Yung may mga cute-cute na mga hayop-hayop, ganun. Baka pag ako'y nag-set up ng pagkain ng asawa ko, makita niya kakaiba, hindi kainin. Ayan, favorite niya yan, yung coleslaw. Yung coleslaw na yan, parang KFC Pinas style. Yan yung pagkakawa. Good thing, nagustuhan naman ng asawa ko. Yun naman ang importante. Pilit ko siyang pinapakain ng gulay. Kasi sa amin gulay is life. Si Gabo lang tsaka siya yung hindi magulay. Hindi ko alam na yun. Siyempre, DNA, transfer the blood, diba? Nakakainis. Pero, unti-unti, nasasanay naman sila sa pagkain ng gulay. Diba? Importante naman yun. Nakakailang sabi ako ng importante sa video na to. Sa kakakain daw namin ng gulay araw-araw, baka maging kambing na kami. O, diba? Ayan. Tapos, itong tinapay na yan, ginawa ko lang din yan. Pagkakagawa, siguro naka 30 pieces ako, 35 pieces na ginawa ko na yung monay na yan. Ay, nung isang araw lang yun, o, tas yan na lang yung natira, 6 na piraso, nag-aagawan pa. Sabi pa ni Gabi, hindi daw namin pwedeng kainin, siya daw kakain. Nagpaalam pa ako niyan, Sabi ko, Gabi, babaunin ni Papay, pwede bang gamitin? Tapos sabi niya sa akin, Mami, konti lang Nakikita niyang 6 na yung hinahati ko. We, Mami, sabi ko konti lang. Tawa kami sa batang yun. So, ayan, nilagyan ko lang din ng coleslaw. Tapos yung prinito chicken.
feeling ko kulang pa rin yung 6 na pirasong tinapay kasi yung asawa ko nagtatrabaho siya 8 p.m. hanggang 8 a.m. Actually 6 a.m. Tapos nag-gym siya ng 6 to 8 mga ganyan or 5 to 7 mga ganyan kasi 2 hours siya sa gym. Wala na siya sumigwi kung saan siya pupunta basta kainin niya lahat ng pagkain ko. So iniisip ko na naman dyan sa oras na yan actually, ano kayang papabaon ko na naman sa asawa ko bukas. Sumasakit na yung ulo ko sa totoo lang. Diyos ko dahil. Pero happy naman siya every time may baon siya. Para siyang excited everyday ko anong babaunin niya. Sabi ko, i-vlog ko na nga lang itong mga kiniluluto ko sa'yo. Para kahit pa paano may mangyari naman sa buhay ko. Diba? Alam mo yun. Pag sumikat ako, syempre, diba? Pag kumita ako, di sa amin din yun. Bisyosa. Wow! Tapos meron na rin kaming ulam. Charan! So tomorrow, ciao!